My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, for you have found favor with God, Mary. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren. For nothing is impossible for God." And Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. My sisters, brothers, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan po ng pagpapakita ng anghel kay Maria upang bigyan po tayo ng pinakamagandang balita para sa lahat ng tao, ang pakikiisa at ang pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na ang isa sa mga ikinalulungkot ng maraming Pilipino ngayon ay ang hindi sila makauwi sa Pilipinas. Kung kaya't pati na rin ang mga kababayan o mga kamag-anak ng ating mga Pilipinong nasa abroad ay nalulungkot rin sapagkat marami pong mga Pilipino ngayon ang matagal nang gustong umuwi sa Pilipinas. Subalit dahil sa COVID, dahil sa pandemya, sila po'y hindi makauwi. Napakahalaga po para sa Pilipino ang pag-uwi, ang pagbisita, upang nang sa ganon magkaroon ng tinatawag natin pagkakaisa ng buong pamilya at maramdaman ng bawat isa ang pagmamahal na nanggagaling sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya't napakalalim po ng kalungkutan ng marami pong mga Pilipino sa mga sandaling ito. Ito po ay mapapansin din po natin, mga kapatid, ng ating pagbasa po ngayon ay lumalaro po sa dalawang salita. Ang unang salita ay ang salitang tahanan at ang ikalawa ay ang pagdalaw. Mahalaga po sa Pilipino ang tahanan. Napakahalaga rin sa ating mga Pilipino ang pagdalaw. Kaya nga po maraming nalulungkot na mga Pilipino dahil hindi sila makauwi sa kanilang mga pamilya. Ako rin po, mga kapatid, gusto ko rin pong umuwi sa aking nanay upang bisitahin ang aking nanay. Subalit dahil din po sa pandemya, hindi rin po ako makapunta ng madalas dahil ako rin po ay nag-iingat sa sakit na ito. Siguro sa ating pagbasa, mga kapatid, magandang makita na ang anghel po mismo ay dumalaw kay Maria. Subalit ang kanyang pagdalaw ay may dalawang mabuting balita. Ganyan naman po ang pagdalaw eh. Lagi tayong may bitbit, lagi tayong may pasalubong. At ang anghel ay may dalawang importanteng daladalang balita kay Maria. Ang unang niyang balita ay, sabi niya, magalak ka. Yan po yung unang good news, magalak ka, matuwa ka. Bakit? Sapagkat sapagkat ang Diyos ay nasa sayo. Ikaw ay magiging ina ng
Diyos ng manunubos, kaya't dapat na magalak ka. Magalak ka, Maria, sapagkat naroroon ang naghihintay na tagumpay sa pangako ng ating Panginoon. Magalak ka, Maria, sapagkat kasama mo ang Diyos. Magalak ka, Maria, sapagkat naroon ang katuparan ng lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa iyo. Sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Sinagot ng Diyos ang panalangin ng mundo na dumating ang manunubos. Mga kapatid, sa panahon po ng pandemya, palagay ko ito rin po yung isang dapat nating tandaan na tayo rin po ay sinasabihan din ng ating Panginoon Diyos na magalak ka sapagkat may katapusan ng pandemya. Magalak ka sapagkat hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos. Magalak ka sapagkat ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako na hindi tayo iiwanan. Kung alam po natin ng Diyos po natin ay tumutupad sa kanyang mga pangako, alam po natin na mayroon tayong karapatang magalak. Tulad ni Maria, magalak ka. Sa likod ng ating takot, sa likod rin ng takot ni Maria, sinasabihan po tayo na magalak tayo. Ikalawa, ang pagsasabi rin po ng anghel na huwag kang matakot, Maria. Oo, sabi ng anghel, ikaw ay magdadalang tao sapagkat ang ipinagdadalang tao mo ay ang makapangyarihang Diyos na nasa sinapupunan ng iyong tiyan. Huwag kang matakot sapagkat ang banal na Espiritu ay isa sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ito rin po mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na huwag tayong matakot sa gitna ng pandemya. Ngunit magandang maunawaan na sa isang pagdalaw na may dala o bitbit na mabuting balita na magalak ka at huwag kang matakot, meron din po itong kaakibat o daladalang misyon sapagkat agad-agad sinabi ng anghel kay Maria ng kanyang pinsan na si Elizabeth ay buntis din. At doon naramdaman ni Maria na meron siyang misyon na kailangan niyang puntahan si Elizabeth upang samahan, upang magdala rin ng mabuting balita na dapat din magalak si Elizabeth sapagkat ang kanyang nasa sinapupunan ay isang biyaya rin ng Diyos at dapat din siyang huwag matakot sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya rin. Ito ang kanyang pinuntahan. Ito ang kanyang daladalang balita. Ito ang daladala ng kanyang mismong pagbisita. Mga kapatid, may misyon. Sa bawat isa sa atin, tayo rin po mga kapatid ay tinatawag ng ating Panginoon na maging anghel na magdala ng mabuting balita. Lalong-lalo na sa mga kapatid po nating nawawala ng pag-asa, nalulungkot, sa mga kapatid nating may karamdaman na magdala ng mabuting balita. Na sabihin sa kanila, huwag kayong matakot, magalak ka. Sa likod ng ating kalungkutan, huwag matakot sapagkat ang Diyos ay naririyan upang samahan tayo. Napakahalaga po ng pag-oo ni Maria sapagkat sa kanyang pag-oo, siya po ay umo-oo sa misyon. Ang tahanan po ay hindi lamang po ang ating bahay mismo na ating tinitirhan. Sa konteksto ng ating pagbasa, ang tahanan po ay ang kalooban ng Diyos. Nang nagbigay ng oo si Maria sa anghel o sa Diyos, ang kanyang pag-oo ay pag-uwi sa tunay niyang tahanan, wala nang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Ganon din po ang hamon sa bawat isa sa ating mga kapatid na kapag tayo po ay nananalangin at narinig natin ang hamon ng Diyos na lumabas sa ating mga comfort zones at tumulong at magbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan, magpakain ng mga nagugutom. Sa ating pag-oo, tayo rin ay umuuwi sa tunay nating tahanan. Wala nang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang hamon ng ating pagbasa ngayon sa ating pagdiriwang ng pagdalaw ng anghel kay Maria. Ang bawat isa ay iniimbatahan din ng ating Panginoon na dumalaw din sa mga kapatid nating nalulungkot, nalulumbay, may karamdaman upang magdala ng mabuting balita. Sapagkat sa ating pagdadala ng mabuting balita, ang dinadala natin ay ang Diyos.
hindi na nagsasabing hindi kayo o hindi tayo iiwanan.